Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian D.C. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 10, 2024. Ngayong araw po ay tutuloy po natin ang ating talakayan about po sa ating series, which is the 7 principles to achieve our God-given goals. Specifically, ang topic po natin ngayon ay about planning. Break goals into steps. Now, para po sa ating talata, ito po ay magagaling sa Proverbs chapter 6 verses 6 to 8. Sabi po dito, "Go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise, without having any chief, officer, or ruler. She prepares her bread in summer and gathers her food in harvest." Sa Tagalog po, pumaroon ka sa langgam, ikaw matamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakabantas. Bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ng kanyang pagkain sa anihan. At ang katuruan po, mga katuruan na aking matutunan na mula sa talatang ito, mula po, Christians are dreamers. When we say dreamers po, hindi yung dreamers na nananaginip, kundi yung dreamers na nangangarap. Tayo po ay nangangarap kasi alam natin na habang nabubuhay pa tayo ay meron pang plano ang Diyos at may gusto pang ipagawa sa atin ang Diyos. That's why we keep on dreaming. Next po, ant-sized actions complete a big project. If mayroon kang malaking pangarap, dapat alam mo kung paano hati-hatiin yung mga steps para ma-attain or ma-achieve mo yung pangarap mo. Dapat alam mo yung kung paano mo ma-turn yung big goals mo into smaller steps. Kasi in order for you to complete a big project, dadaan ka muna sa mga maliliit na steps, sa mga process, and that steps will eventually turn into achievement. Kasi maliit man ang steps, kung pinagsama-sama yan, buo yan ng isang malaking proyekto, ng malaking goal. And lastly po, time is a precious commodity. Alam niyo po, yung oras po natin, mas mahalaga pa yan kaysa sa ibang commodities. Kasi pag nawala o nasayang ang oras mo, hindi mo na maibabalik yan. Habang tumatagal, paunti ng paunti ang oras mo sa mundo, kaya gamitin mo sa tama ang bawat minuto. Kaya when it comes to achieving our goals, mag-set ka ng deadline. Lahat ng kayang gawin mo ngayong araw, gawin mo na ngayon. Mas mabuti ng naghihirap ka ngayon, tapos sa dulo, sa future mo, masaya ka. Kaysa naman masaya ka ngayon, pero yung future mo, iiyak ka. That's why para sa ating application, una po, dream big for the glory of God. It's never too late po to have dreams. Kailanman hindi po naging late, hindi po naging huli ang pagkakaroon ng pangarap kahit na matanda ka pa. Kasi kahit matanda ka na, huwag ka tumigil mangarap dahil tayo po, we keep on dreaming hanggat humihinga tayo dahil may gusto pa pong ay pagawa ang Diyos sa atin kapag humihinga pa tayo. That's why mangarap tayo, dream big, at dapat yung pangarap natin ay nauuwi sa kalikuran ng Panginoon. Next po, break down a big goal into smaller steps. Again po, yung mga smaller steps, kailangan po natin yan para ma-achieve ang mga big goals natin. Kasi kahit man maliliit man yung steps, kapag pinagsama-sama yan, lumalaki yan, and then eventually magiging achievement yan. And break down a big goal into smaller goals. Yung pagkakaroon po ng big goal, kailangan samahan din natin yung mga maliliit na achievements. Kasi kapag when it comes to big goal, kasi it's on a long term basis, and then in order for you to achieve that, mas okay kung magkakaroon ka ng mga smaller goals habang ina-achieve mo yung big goals mo. And lastly po is set a deadline and stick to it. Again po, maging wais tayo sa paggamit ng oras natin dahil ang oras po, it is a precious commodity. Kumbaga, yung oras natin is scarce, limited. Habang tumatagal, paunti ng paunti yung oras na nagtitira natin sa mundo. That's why, be wise on using your time. Iwasan ang pag-procrastinate. Dahil at the end of the day, baka pagsisihan mo
magsisi ka sa dulo kapag hindi mo nagamit sa maayos or hindi ka naging wise sa paggamit mo ng oras mo. That's why set a deadline and stick to it.